Ikaw ba ay kumakain ng pechay o baka may mga tao dito na nanonood na hindi kumakain talaga ng mga cruciferous vegetable? Ano ba yung mga cruciferous vegetable? Isa dyan ang pechay. May pechay na malago, may pechay na payat. O kung anong iniisip mo ha? Itong sinasabi kong pechay kabayan. Okay, kasi nag-order ako. Ito kasi, dapat kung kayo mimili ng mga ganitong mga vegetable, piliin nyo kabayan yung mga butas-butas ang, di ba? Aminin nyo, kadalasan ang pinipili nating mga gulay, yung hindi nadadapuan ng mga insekto. Ibig sabihin kasi ng mga ganito, may mga butas-butas kabayan. Okay, halos lahat yan may butas. Ayan. Ibig sabihin hindi ito dumaan o nadapuan ng kahit anong mga pesticides, herbicides, insecticides, lahat ng mga sides niyan. Kasi pag yan nadapuan ng mga sides na yan, kabayan, may sides effects din sa kasawan. Okay? So ito ang pag-usapan natin ngayon. May ginawang meta-analysis kabayan and review of research ng isang journal, Food Chemistry. They found out that eating even 100 grams of cruciferous vegetable kagaya ng mga pechay, broccoli, asparagus, lahat ng mga repolyo, mga ganyan, every day was associated with a 10% reduction of colon cancer, colorectal cancer, ovarian cancer, breast cancer. Okay, maganda ba? 10% kabayan, malaki na rin yun. Kaya kung kayo hindi kayo kumakain ng mga ganitong cruciferous na pagkain, i-incorporate nyo na yan. Ano ba ang meron dito sa pechay kabayan? Bakit masarap? Ko, patawarin. Ang mga ang mga nutrients na nandyan kabayan, ito lang naman. Calcium, phosphorus, iron, magnesium, vitamin K, potassium, vitamin C, vitamin E, vitamin A, selenium, choline, B6, folate, sodium, at mataas ang kanyang fiber. Marami ang hindi nakakalam kabayan na itong pechay ay 35% ng vitamin C ang nakukuha natin dito per 100 grams ng ating daily recommended allowance. 26.5 ang vitamin K at 17% ang vitamin A. Ganito lang yung pechay kabayan. Masarap talaga ang pechay. Okay. Yung iba yung pechay na sinasabi nyo ha, mataas yan sa lactobacillus. So kabayan, maganda ba yan? Lalo na yung vitamin B6 kabayan. It prevent the build-up. Ito, karamihan alam ito ng mga magigiting nating mga cardiologists. Yung tinatawag na homocysteine. Yan ang madalas na tinetest sa amin pagdating sa puso. Kapag mataas kasi ang homocysteine mo kabayan, yan yung nakakadamage ang tinatawag na blood vessel warrior. Yan yun. It can lead to heart issues kapag mataas ang homocysteine. At isa yan na mataas, okay, yung nutrient na nandito sa pechay, yung vitamin B6, which is maganda para ma-prevent sa pagtaas ng homocysteine na yan. Salot yan kabayan sa katawan ng tao. Mataas din ang kanyang potassium, hindi po ba? Ang potassium kasi kabayan, it can relieve symptoms of stroke, high blood pressure, yung mga ganyan, heart, kidney, mga disorder sa kidneys, anxiety, stress, nakakataas yan kabayan sa strength ng muscle at saka ng bone. Ito yung tatlo, calcium, phosphorus, magnesium at saka yung iron. Yung iron and zinc, pag pinagsama mo dyan, yan yung tinatawag na for the greater production of collagen. Kaya maganda na incorporate nyo ito. Okay? Ngayon ang tanong, Sir, bawal daw sa amin yan kasi meron kaming thyroid problem. Explain natin. Kabayan, lahat ng mga cruciferous food or vegetable, mataas kasi ang enzymes niyan kung tawagin myrosinase. Kapag hindi luto. Ang myrosinase kabayan, it can hinder kasi yung thyroid function by preventing the body from absorbing iodine. But kapag ang pagkain naman na cruciferous food ay niluto, ito ay nade-deactivate kabayan. Okay? May naitala na isa lang naman na case sa Thailand. Mahilig naman sila sa mga pagkain na raw, di ba? Every day 12 cups of
mga cruciferous food, talagang nagkaroon siya ng report talaga na nagkaroon ng problema sa kanyang thyroid function. Dahil nga kabayan, 12 cup a day ba naman? Sino ba namang mag-ano dyan? Abuso na yan eh. Kahit anong pagkain, kapag ikaw sumobra sa pagkain, magkakaroon ng talagang epekto yan. Hindi po ba? Ngayon, dinamihan niya, 12 cup. Hindi yun Magkakaroon ka talaga ng problema sa thyroid problem niya. Sabi sa mga studies kabayan, ang pagkain ng mga ganyang raw, cruciferous vegetable in moderation amount does not affect or does not pose any hazard sa ating kalusugan. Kaya maganda po ang pagkain ng pechay o yung pechay na vegetable boys, kung iniisip yung pechay dyan. Actually, ito kasi kabayan, ang fertilizer, kaya lang naman lagi dun ako kasi season ngayon ng pechay kabayan. Kahit naman saan nyo inasasahog ang pechay, hindi po ba? Pwedeng gisa, pwedeng gata, pwedeng solo lang, ganun ang pechay, pwede nyo ibigay sa mga anak nyo. Okay. Isa pa na pinaka-advantage ng pagkain ng mga ganitong cruciferous na pagkain, kaya ng pechay, kabayan, napakataas ng fiber neto. Yan ang isang dahilan kung bakit 10% pwede niyang i-decrease sa mga kahit anong type ng cancer dyan sa ating kaloob-looban, lalo na ang colorectal cancer. Bakit? Kapag ikaw ay nag-take ng mga cruciferous or high fiber na food, ang mga bakterya kabayan, you give them food. Masaya ang mga good bacteria dyan. So, ang gagawin ng good bacteria kapag masaya sila, inaayos nila ang kanilang trabaho. Lalo na kapag ikaw hindi maganda ang bowel movement mo kabayan, kumain ka ng pagkain na mataas ang fiber, kagaya ng mga ganyan, pechay, ganyan. Ang fiber kasi kabayan, in layman's term, siya ang nagiging walis. Okay, winawalisan ng ating mga stomach at colon. Okay, na para at least matanggal yung mga naka-adhere dyan sa gilid-gilid, mga ganyan, with the help of good bacteria. Yung mga normal flora dyan kabayan, kapag masaya yan, they perform the maximum activity or function base sa mga pag-aaral, which can brings you, kasi isa din yan na nagpapataas ng ating immune system kabayan. Okay? Kaya maganda talaga ang pechay. Ang pechay kapag ganyan na season naman siya. Okay? So, kung hindi kayo kumakain ng mga ganyang cruciferous, huwag kayo magpapaniwala doon na kapag may problema ka sa thyroid, bawal daw sa inyo yung mga ganitong cruciferous na pagkain. Well, kapag niluluto mo naman siya ng maayos at in moderation naman ang pag-intake mo, pag-consume mo, wala pong problema dyan. Bakit? Pagkakain ka ba naman, tonelada, isang batya talaga kailangang ubusin? Hindi po Kasi dyan, kapag yung pagkain mo mataas ang fiber, mabilis kang feel mo full ka agad. Mabilis kang mabusog. Okay? Ito nga din Alam nyo, maganda ito sa mga gustong mag-diet. Okay? Yung mga ganitong pagkain na matataas ang fiber. Maganda din ito sa mga matataas ang kolesterol. Totoo lang. Okay? Sa may mataas ang sugar. Okay, dagdag na lang po dun sa mga nagtitake ng mga blood thinning medicine. Okay, hinay-hinay din sa pagkain ng mga ganyang green leafy vegetables kasi it can affect or naapektuhan yung inyong gamot sa pampapalabnaw ng dugo. Kasi mataas po ang kanyang vitamin K. Okay, which is responsible for blood clotting. So, yun lang po kabayan Tingnan nyo naman, sa dami ng kanyang nutritional content, yan ay malaking naitutulong sa ating kalusugan. Marami po ang hindi nakakaalam niyan at iniiwasan nga dahil sa unang tingin nila nakakaproblema sa thyroid. Well, hindi po yan. Base sa studies, hindi po siya nakakaapekto, basta moderation lang ang gagawin nyo. Okay? God bless everyone. Bye-bye.